Si Tic-Tac-Toc at si Pick-Pack-Boom, kuwento ni Rene Villanueva. Magkapatid sina Tic-Tac-Toc at si Pick-Pack-Boom, pero magkaibang ugali nila, kaya madalas ay nag-aaway sila. Maraming kalaro si Tic-Tac-Toc, habang marami namang kagalit si Pick-Pack-Boom. Marunong magbilang si Tic-Tac-Toc. 1, 2, 3. Sagot naman ni Pick-Pack-Boom. Ang tatay mong kalbo. Malusog si Tic-Tac-Toc dahil mahilig ito sa gatas, gulay at itlog. Pero sakitin si Pick-Pack-Boom dahil mahilig ito sa soft drinks, tsokolate at candy. Tumutulong si Tic-Tac-Toc sa kanilang nanay at tatay. Pero si Pick-Pack-Boom, lagi lang naglalaro sa lansangan. Isang araw, may napulot na karne si Tic-Tac-Toc. Kaya naman, agad niya itong sinabi kay Pick-Pack-Boom. Kinuha ni Pick-Pack-Boom ang karne at tinikman ito. Ang sarap. Mabilis na tumakbo si Pick-Pack-Boom at tinangay ang kapirasong karne. Pahingi naman ako. Pahingi naman ako niyan. Ayan ang naging sigaw ni Tic-Tac-Toc. Sumagot naman si Pick-Pack-Boom. Kainin mo ang paa mo. Akin lang to, no? Patuloy ang pagtawa ni Pick-Pack-Boom hanggang sa naghabulan na ang dalawa. Nakapagtago agad si Pick-Pack-Boom. Hingal na hingal naman si Tic-Tac-Toc. At nang hindi makita ang kanyang kapatid, naupo na lamang si Tic-Tac-Toc. Habang nagpapahinga si Tic-Tac-Toc, may dumating na isang matadero. Sandali, excuse me. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Mabilis na sumagot si Tic-Tac-Toc at sinabi nitong, Wala ho. ninakaw pala ang karne sa palengke. Sa isip-isip ni Tic-Tac-Toc. Nako, masamang kainin ng mga karneng yun. Bulok na nga. May laso pa sa daga. Ayun ang naging tugon ng matadero. Kaya naman, agad na tumakbo si Tic-Tac-Toc at sumigaw ng sumigaw. Pick-Pack-Boom! Asan ka na? Huwag mong kainin yung karne. Naku, may lasang pala yan. Pick-Pack-Boom! Pick-Pack-Boom! Magpakita ka na! Nang makita nila sa isang sulok si Pick-Pack-Boom, ay umiiyak ito. Aray ko. Aray ko po. Ang sakit ng tiyan ko. Sambit iyan ni Pick-Pack-Boom, kaya pinahiga agad ng matadero si Pick-Pack-Boom. Diniinan niya ito sa tiyan hanggang sa magsuka ito ng magsuka. Pagkatapos, kumuha naman ng tubig si Tic-Tac-Toc at pinainom ito sa kanyang kapatid. At saka lang nawala ang sakit ng tiyan nito. At mula noon, nagbago na si Pick-Pack-Boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid. Hindi niya na rin ito nilalamangan. At mas naging malapit pa sila sa isa't isa. At dito na nagtatapos ang kwento ni Tic-Tac-Toc at ni Pick-Pack-Boom.